Hebrews chapter 4, verse 16. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in time of need. Okay, so meron tayong dito na yung tinutukoy natin dito, ang throne of grace is no other than the throne of God. At yung sinasabi dito na that let us boldly come, ang pinaka-tinutukoy natin dito is prayer. No? Hindi tayo makakarating dun sa throne of the Lord Jesus Christ physically, pero yung prayer natin pwedeng umabot doon. Okay? At ang pinaka-ano natin ngayong gabing ito or ngayong umagang ito is about connect in prayer. Connect and prayer. Kasi makita natin dito, isang iniisip ko ngayon na ngayong umagang ito, lahat tayo babalik. Okay? So hindi lang naman kayong gumawa ng decision, even us. Habang kami ay nagtuturo, kami mga kapastoran, pagka kami ay nagtuturo ng salita ng Diyos, and every time na meron kaming pinupuntahan na youth camp katulad nito, at actually pangatlong youth camp ko na to for the 3 consecutive week, no? Kila Pastor Ryan Cruz doon sa may Rizal, tapos last week doon sa may Kalusablan kila Pastor Elias. Okay, saka ngayon, and every time na is meron kaming mga pastor, meron kaming mga things na pinagpipray, Lord, ano yung mga next leading, ano yung mga things na kailangan gawin. Then, as we also pray, or as we also preach, ang tendency is, pinagpipray namin, Lord, marami kaming challenge na ginagawa, and we want these children, itong mga young people na to na gamitin ng Panginoon. Pero personally sa amin din, inisip namin, paano kapag kami rin yung bumagsak? Ako kanyo? Okay, so magiging stumbling block. So, kung kayo ay nagpipray, naingatan kayo ng Panginoon, the same sa amin, mas matindi yung prayer namin. Kasi pag bumagsak kami, maraming magiging excuses, maraming magiging kaya napakahalaga na pag-pray nyo yung mga pastor nyo, amen? Pero isang bagay na gusto ko ma-realize natin ngayong umaga is, katulad namin, we are also sincere to live for the Lord. We are also sincere na maging maayos ang buhay namin. And I know na kayo rin ay sincere. Pero ang problema, sabi ko nga nung last time, even we are sincere today, it will not allow us na next year or for the past o sa susunod na mga araw at buwan is pwede tayong connected pa rin sa Panginoon. Maaring maganda yung mga commitment na ginawa mo ngayon, pero kung hindi mo yan babantayan sa prayer, then ang tendency is pwede tayong bumigay. Amen? Okay? Lahat tayo dapat nagpipray. Okay, bago tayo mag-pray, tingnan ko lang yung Luke chapter 22 verse 31 and 30 to 34. Luke chapter 22 verse 31 to 34. Bago tayo manalangin. Gaano ba yung sound system, Brad? Kaya sabi niya, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. No? Binigyan na ng babala ng Panginoon si Simon, si Peter. Simon, sabi niya, dinidesire ka ni Satan na i-destroy. Dinidesire ka ni Satan na pabagsakin. Pero ano sabi niya dito? But I have prayed for thee. Kaya ano sabi ng Panginoon? I have prayed for thee. Makikita niyo yung kahalagahan dito ng prayer. Okay? I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So sabi ng Panginoon, Satan or Peter, si Satan is gusto kanyang pabagsakin. Ganon din ang bawat isa sa inyo. Gusto tayong pabagsakin, even kami mga kapastoran. Pero sabi sa Bible, the Lord is praying for us. Amen? But anong sabi ni Peter? Tingnan nyo sa verse 33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and to death. Nakita niyo yung sincerity ni Peter? Nakita niyo yung bravery niya? Na handa siyang sumunod sa Panginoon kahit anong mangyari? Okay? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Peter, alam ko gusto mong sumunod sa akin. Alam ko meron kang desire na ipagtanggol ako. Alam ko na meron kang desire na maging connected sa akin. Meron kang desire na to live with me. Pero sabi ng Panginoon,
Peter, kung hindi ka mag-ingat at hindi ka magpipray, this day, okay, i-deny mo ako 3 beses. Imagine mo to, no? Sinabi niya to gabi, kinabukasan, ginawa ni Peter. Pwede tayo mag-decide today. Bukas pwede tayo bumagsak kung hindi tayo magpipray. Pwede ka mag-decide today, ang ganda ng ginawa mo decision. But after 1 week, after 1 month, pwedeng mawala lahat yan. And later on, you will be one of the casualty. Meron kaming young people na palaging umatin sa church, umatin sa youth camp. Very, very faithful. Pero ngayong nagtrabaho lang siya, nagtrabaho lang. Wala pa sa full time, nagtatrabaho siya, nag-aaral, pero wala na sa church. Wala nag-ano, hindi ko nag-ano makita, hindi nag-ano active. Why? Because kung hindi tayo magiging mapagbantay, i-destroy tayo ni Satan. The thing na kailangan natin gawin is to connect to God in prayer. Ano sabi ng Panginoon? But I have prayed for thee. So tayo muna ay manalangin. Pray, Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study your word. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Alam ko po Panginoon, lahat po sa amin Panginoon ay pagod na. This is the last message. But alam po namin Panginoon na napakahalaga po to seal our commitment, to seal everything Panginoon na sinurrender namin Panginoon at mga bagay na pinag-pray namin Panginoon. Sa pamagitan Panginoon ng pagpipray din po sa bawat isa sa amin. Especially individually na meron kaming pagpipray na kayo po Panginoon ang kumuusap sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, dalayan ko po na ma-accomplish ang inyong purpose as I pray, as I preach your word Panginoon, at dalayan ko po Panginoon, at dalayan dito rin po ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kailangan ko pala ng kandila mamaya, sisindihan to eh. No? Kandila ng posporo. Sino may lighter dyan? Yung hindi pa nagsusurrender ng paninigarilyo niya, no? Surrender mo na ngayon. Okay? Okay, so, yung sincerity natin, dito na no? Yung sincerity natin, we are sincere, but we need to be careful kasi pwede tayong mag-fail. Mark chapter 14 verse 38. Tingnan niyo Mark chapter 14 verse 38. Mark chapter 14 verse 38. Okay, nakita natin ang Panginoon before the crucifixion, nagpipray ang Panginoon. And before the crucifixion, sinabihan niya rin yung kanyang mga disciples. Mark chapter 14 verse 38. Okay, Mark chapter 14 verse 38. Ang sabi yan sa may verse 38. Okay, watch ye and pray. Okay, watch ye and pray. Maging mapagbantay kayo, may mga ginawa kayong mga decision, and I thank God doon sa mga nag-surrender for the full-time ministry, doon sa mga nag-surrender para magkaroon ng purity in their lives. Hihintayin nila yung right person, hindi nila hayaan na madungisan ng kanilang sarili. Alam niyo, magaganda yung mga decision na ginawa ninyo to connect to your proper authorities, to connect sa kalooban ng Panginoon, to connect to the Word of God, even sa pagsuserve sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, we need to watch and pray. Okay, watch and pray lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Okay, so meron tayong gagawin na kakaiba ngayon. Pwede bang invitation ngayon 3 beses? Amen. Okay, 3 beses tayo magpipray. Amen. Okay, kada puntos ko, magpipray tayo. Okay lang? Okay? So, meron tayong 3 ipagpipray dito. First is pray to be satisfied. Second, pray to be strengthened. And third, pray to be sanctified. Okay? So, una, pray to be satisfied. Pray to be satisfied. Okay? Psalms 90 verse 12. Psalms 90 verse 12 and 14. Sabi ni Moses, okay, ito yung Psalms na sinulat ni Moses. Ito yung time na malapit na silang mamatay dahil alam nila within 40 years, mamamatay isa-isa sa kanila lahat ng 20 years old pataas because they disobey the Lord. So sabi niya, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Okay? Gaano ba kaikli ang buhay natin ngayon? Average life is 70. Pero huwag kayong makakatiyak. Maraming namamatay na hindi pa umabot ng 70. Okay? Sa panahon natin ngayon, pwedeng mamatay tayo as early as 20. May mga, pag pumunta ka sa cemetery, may bata, may sanggol.
merong age ninyo. Pero ang sabi niya sa may verse 14, hindi niya lang sinabi, Lord, teach us to number our days, para bantayan niya yung sarili niya sa mga remaining days na meron siya. Then sabi niya sa may verse 14, okay, verse 14, Psalms 90 verse 14, O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. So sabi ni Moses, Lord, help us no makita namin yung satisfaction. Okay? We want to be satisfied with the Lord and rejoice and be glad with all our days. It's isang bagay na pwede kayong pabagsakin sa bawat isa sa atin. Alam niyo kung saan tayo pinapabagsak ng diablo? Dissatisfaction. Pag hindi ka satisfied sa kung ano yung meron sa iyo. Okay? Kaya ang unang-unang prayer natin, Lord, help me to be satisfied. Lord, tulungan mo ko na maging satisfied ako at maging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay na binigay mo sa akin. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation or your life be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? So sabi dito, let your conversation, let your life be without covetousness. Huwag kayong maging mainggit. Amen? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, nainggit ka ba sa kanya? Okay? Kita mo yung katabi mo, ang tangos ng ilong, nakakainggit naman. Sana magkaroon din ako ng matangos na ilong. Paggising mo na umaga, may matangos ka ng ilong. Amen? Paano kaya pag pinakinggan ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng matangos na ilong sa noo. Amen? Tapos dalawa yung ilong mo, kaya pinagdikit ng Panginoon yung ilong. No? Ang sagwa, no? Kaya huwag mag-ingat ka sa kaka-request mo. Baka bigyan ka talaga ng Panginoon tapos magkaroon ka ng tapos yung ikalawang ilong mo pabaliktad, amen? Pag umulan, tatakpan mo dahil malulunod ka. Okay? So wag kang basta-basta naiinggit, tinitingnan mo yung sarili mo, kino-compare mo. Okay? Learn to be satisfied. Learn to be satisfied. Matuto kayong maging mapagpasalamat kung anong meron kayo. Kasi madalas tinitira tayo ng dyablo sa mga bagay na wala tayo. Tinitira tayo ng dyablo kaya tayo bumabagsak dahil naiinggit tayo sa mga bagay na meron yung iba tapos wala sa'yo. Pero hindi mo nakita yung mga bagay na meron sa'yo. Amen? Kailangan magkaroon ka magpasalamat. One of the attacks of the devil to destroy you is dissatisfaction. Sabi ko nga, this is the main reason bakit we compare ourselves to others. We get discouraged kasi nakikita natin sana ang magulang ko ganun din sa magulang niya. Sana ang kapatid ko ganun din sa kapatid niya. Sana yung mukha ko katulad ng sa kanya. No? By the way, walang magkakapareha sa atin. Ang fingerprints nga natin, hindi natin pwedeng maipalit eh. Alam niyo ba yung mga zebra, pati yung line daw nila, hindi pwede magkaroon ng pare-parehas. Okay? Merong uniqueness ang bawat isa sa atin. Okay? So hindi mo pwedeng at the same time, hindi mo pwedeng makuha yung meron sa iba. Amen? May mga bagay na natanggapin na natin na ito na yan. Pero magiging masaya ka lang kapag ikaw ay naging mapagpasalamat. So mamaya isang bagay na gagawin natin, we need to simply pray to God, simply thanking Him sa mga bagay na binigay niya sa atin. Magpasalamat tayo. Psalms 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Okay? Gusto nyo hindi kayo matake ng dyablo at maging secure ang emotion ninyo. Thank God for everything you have. Okay? Mamaya ganito ang gagawin natin sa first prayer natin. Thank God for who you are. Pasalamatan mo kung sino ka. Pasalamatan mo ang Diyos kung sino ka. Sino sa inyo lalaki? Taas ang kamay. Pasalamatan mo lalaki ka. Amen? Hindi kayo magiging masaya kapag naging babae kayo kasi never kayo magiging babae. Okay? Kahit anong gawin nyo. Sige. Kung talagang sinasabi nila yung mga nagsasabi sa social media, hindi. Meron talaga akong pagkababae. Hindi ka babae. Niloloko mo lang yung sarili mo. Kasi kung meron talaga yan, dapat lalabas yan, hindi mo kailangan uminom kung ano-ano para magmukhang babae. Hindi mo kailangan papalitan yung mukha mo, papalitan yung dibdib mo, papalitan yung balakang mo. Ang hirap kaya, no? Lahat na lang ng bagay sa iyo peke. Kaya paggising mo ng umaga, every time natitingin ka sa salamin, peke. Amen?
Mas masarap yung totoo, amen? Mas masarap yung totoong ilong, amen? Alam niyo, pinapalitan mo yung ilong mo, pinatangos mo dahil nainggit ka sa matangos, sige, ang hirap matulog. Hindi ka na makakatulog ng gusto mong ikot. Sino sa inyo maikot sa higaan? No, sa sobrang ikot ng hulog sa... Okay? Hindi ka na makasubsob sa unan. Kasi pag sumubsob ka, sira yung peking ilong. Alam niyo ba ang pinakapangit na bahagi ng katawan ni Michael Jackson, yung ilong? Kasi dati maitim si Michael Jackson, nagpaputi. Dati hindi naman matangos, nagpatangos. Pero pag nilapitan mo raw si Michael Jackson, ang maraming hindi lang makeup eh. Lahat ng pagtatago yung ilong niya dahil hindi na maganda yung ilong niya sa kaka-repair. Masyadong malikot si Michael Jackson. Sa pagsayaw niya, natatamaan palagi yan. Imagine mo kung totoo sana yan, Kahit anong likot mo, kahit anong sagi yan, ilong mo pa rin yan. Kahit anong subsob, ilong mo pa rin yan. Tapos gusto mong palitan? How much more gusto mong pang palitan yung gender mo? Hindi ka kailanman magiging babae kung ikaw ay lalaki. Sino yung mga babae dito, taas ang kamay? Okay? Hindi kayo kailanman magiging lalaki. Kasinungalingan yan. Alam niyo yung pinakamadali? Pinakasimple lang, tanggapin mo kung sino ka. Pagtingin mo sa salamin, kung lalaki ka, sabihin mo, lalaki ako. Amen? Pambira, pagka hindi nyo sinabi yan, lulunurin namin kayo dito. Hanggang maging lalaki kayo. Amen? Yung mga babae, tanggapin mo na, babae ka. Pastor, bakit ganun? Humahanga ako. Sometimes humahanga tayo sa mga tao na mas gwapo sa'yo, syempre. Pero hindi ibig sabihin na may pagkababae ka. May mga pagkakataon lang na para bang gayahin ko nga yung forma ni ganito. Kasi ang gandang pumorma. Natural yun. Pero yung sasabihin mong humanga ka tapos akala mo na kagad paglilin lang ng dyablo yan. Imagine mo, honestly, ladies, anong pakiramdam nyo pag pumunta kayo sa CR tapos may pumasok na nagpapanggap na babae? Feeling secure ba kayo? Di ba ang hirap? Men, pag may pumasok naman sa atin na nagpapanggap na babae, lalaki nagpapanggap na babae, di ba lalong nakakatakot? Ayaw mong tabihan? Baka kung saan lumilingon yung mata? Amen? Ang hirap nun. Sa CR pa lang. By nature, sa CR, dalawa lang ang CR. Nakapalda, saka hindi nakapalda. Lalaki, babae. Wala akong nakitang CR na lalaki, babae, bakla, tomboy, at iba pa. Walang ganun. Dalawa lang. Ang aso, alam niya kung lalaki siya. Nakakita kayo ng aso na nilapitan ng lalaking aso, nilapitan ng lalaking aso, anong gagawin ng lalaking aso na nilalapitan? Kakagat yan. Sinasabi niya, lalaki ko, sige, subukan mo. Kung ano makita mo. Buti pa yung aso, alam nila na lalaki sila. Tapos yung mga tao, may talino pero hindi alam. Alam niyo, simple lang. Makontento ka na kung anong meron ka. Pasalamatan mo ang Panginoon. Lord, maraming salamat, ganito ang height ko. Lord, maraming salamat, ganito ang gender ko. Lord, maraming salamat, ganito ang kulay ng skin ko. Lord, maraming salamat, straight ang buhok ko. Lord, maraming salamat, kulot ang buhok ko. Whatever things na meron ka, magpasalamat ka sa Panginoon. And once na nagpasalamat ka, saka ka lang gaganda at gagwapo. Kasi tanggap mo na yung sarili mo. Amen? Kaysa yung ang dami mo pang kukuha ka pa ng pang-ano ng pilikmata para gumanon. No? Kung ano-ano pang gagawin mong dyan sa mukha mo, natural na yung ganda mo. Natural na yung gwapo nyo. Ang kulang lang sa inyo, hindi kayo marunong pasalamat. Amen? Kaya pasalamatan mo, mamaya, Lord, thank you I am wonderfully and fearfully made. Hindi yan sinabi na maganda yung iba fearful Ibig sabihin doon ng fearful, buong ingat. Ikaw ay ginawa ng Diyos na
Ginilikha ka ng Diyos na wonderful, at the same time buong ingat yung word na fearfully. Another thing, thank God for your parents. Sino sa inyo nagpapasalamat kayo sa magulang nyo? Huwag nyo sasabihin, sana ang magulang ko yung katulad ng nasa Malacanang. Ngayon nga, nagkakaroon ng problema ngayon eh. Okay? Sana yung magulang ko katulad ni Diskaya, yung merong payong yung kotse. Marami namang payong tayo, di ba? Wala lang kotse. Pero wag ka nang magkumpara sa iba. Alam niyo kung minsan, hindi mo nire-respeto yung magulang mo kasi hindi mo siya pinapasalamatan na siya yung magulang mo. Ano man ang magulang mo, ano man ang natapos niya, kung hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, purihin mo pa rin ang Panginoon. Lord, maraming salamat yung magulang ko hindi nakapagtapos, pero pilit niya kaming pinagtapos. Wala kaming magandang marangyang bahay, pero pinakain kami ng magulang ko, inaruga kami ng magulang ko. Pasalamatan mo ang Panginoon kung sino ang magulang mo. Pasalamatan mo ang Panginoon kung sino ang pastor mo. Amen? Okay? Hindi lahat ng pastor, iba-iba yung personality namin, pero lahat kami, nilagay kami ng Panginoon para ingatan kayo. Pasalamatan mo ang family mo. Pasalamatan mo yung church na meron ka ngayon. Pasalamatan mo yung mga tunay na kaibigan na nagre-rebuke sa'yo. Amen? Amen? Alam nyo, lahat ng mga bagay na meron sa'yo, even problems na dumating sa'yo, pasalamatan mo ang Panginoon kung inalaw ng Panginoon. May mga problems na tayo ang may dulot, pero may mga bagay na inalaw ng Panginoon. Halimbawa si Joseph, inalaw ng Panginoon na siya ay mapunta dun sa maging slave. Inalaw ng Panginoon na siya ay maging prisoner. Pero yung way ng Panginoon para siya ay maging governor. Amen? May way yung Panginoon, pasalamatan mo lang siya. Alam nyo, mahirap ma-insecure at mahirap atakihin ng diablo ang isang tao na mapagpasalamat. Amen? Kung ikaw ay mapagpasalamat, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabi nga sa Job chapter 23 verse 10 na lang. James chapter 23 verse 10. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. And lastly, bago tayo mag-pray, Romans chapter 1 verse 21. Tingnan yung sinabi sa Romans 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were. Ano yung kung kailan nagsisimula yung atake ng diablo? Yung hindi mo kikilalanin kung sino ang Diyos at hindi ka rin magpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sasabihin sa iyo ni Satan, mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit iniwan ka ng magulang mo? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit yung mga kaibigan mo hindi ka pinapansin? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit yung pastor mo palagi kang pinagsasabihan? Palagi niyang sasabihin yung mga bagay na yan sa iyo para pagdudahan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero learn to thank Him. Okay? Pwede bang mag-pray tayo ngayon? Pwedeng tumalikod kayo dyan sa inyong mga kinuupuan, gawin yung parang altar yung upuan na yan. This time, bago tayo makinig dun sa 2 puntos, gusto ko lang gawin nyo ngayong umaga na to is, pasalamatan mo ang Panginoon. I'll give you 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes para pasalamatan mo ang Diyos kung sino ka, pasalamatan mo ang Diyos sa magulang na binigay sa iyo ng Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo man maintindihan sa ngayon. Pasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, nagpapasalamat ako, hindi man kita maintindihan, pero alam ko may ginagawa kang something para sa akin. Maaring mayroon kang doubt, maaring mayroon kang mga bagay na pinagdadaanan ngayon, pero magsimula kang magpasalamat sa Panginoon. Okay, mag-isip ka. Things na kailangan may pagpasalamat. Pasalamatan mo ang Diyos sa family mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Pasalamatan mo ang Diyos kung anong meron kayo sa bahay. Pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na meron ka ngayon. Magugulat ka. Nadi-discourage ka dahil maraming mga bagay na wala sa iyo, nakikita mo sa iba, pero marirealize mo ngayong umagang ito. Maraming mga bagay kang pwedeng pasalamatan sa Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos na nakasama ka sa camp, na narinig mo yung mga messages. Pasalamatan mo ang Diyos, buhay ka pa, malakas ka pa, na hanggat may buhay ka, hanggat may kalakasan ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Wala kang reason para ma-depress,
Wala kang reason para ma-discourage kasi marami kang reason para magpasalamat. Okay? Isipin niyo yung mga things na pwede mo ipagpasalamat. Isa-isahin mo. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata nyo, isa-isahin mo, Lord, ito yung mga bagay na ginawa mo sa akin. Maraming maraming salamat. At seryosohin mo yung pagpapasalamat sa Panginoon. Pag binasa niyo ang Romans chapter 1, pabagsak ang immoralidad ng tao because one thing na nakalimutan nila, magpasalamat sa Diyos. Okay, so habang nagpe-pray kayo, ako'y mananalangin, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong pag-ibig, ng inyong atensyon. We know, Panginoon, na wala po kaming karapatan sa anumang bagay. Kami po ay makasalanan at nararapat lamang po, Panginoon, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. But maraming salamat po, even sa aming salvation. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, pero binigyan niyo po kami ng kaligtasan. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero minahal niyo po kami kahit kami po ay makasalanan. Hindi kami karapat-dapat, pero kayo po, Panginoon, ang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Marami kayong ginawa na sometimes hindi namin napapansin, pero marami kaming dapat ipagpasalamat. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo pang mga bawat bata na naririto. Bawat isa din po sa amin. Lord God, maraming salamat po. Hindi namin maunawaan lahat ng mga ginagawa niyo po sa aming mga buhay. But Lord God, alam namin na ang puso niyo po ay para sa amin, na meron po kayong ibibigay na best. Kaya nais po namin kayong pasalamatan sa lahat ng mga bagay na meron kami. Tulungan niyo po ang bawat isa na matanggap kung sino sila, kung ano yung mga circumstances sa buhay nila, at tulungan niyo po silang magtiwala, at sila po, Panginoon, ay maging sumunod sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag malinlang ng dyablo, at magtiwala kami, Panginoon, kahit hindi namin naiintindihan ang inyong ginagawa sa aming mga buhay. Pagpalain niyo pong lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, balik kayo sa upuan. Second. So first is pray to be satisfied. Second, pray to be strengthened. Pray to be strengthened. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Okay? So hindi ibig sabihin na nag-camp kayo, hindi ibig sabihin na nag-pray kayo, hindi ibig sabihin na nag-dedicate kayo, kaya nyo na. Nauwi kayo ng successful, victorious. Ang sabi sa Bible, kung tinitingnan mo, iniisip mo na ikaw ay naka-stand at malakas ka, pag-isipan mo ulit. Kasi baka maya-maya, babagsak ka. Amen? So ano ibig sabihin? Although we are sincere, but we need to back up our sincerity with the solitary in the Lord through prayer. Okay? Ibig sabihin, yung sincerity mo, haluan mo yan ng pagpipray mo sa Panginoon. Lord, sincere ako ngayon pero hindi ko kilala sarili ko. Sincere ako, Panginoon, pero alam ko pwede akong bumagsak anytime. Sino sa inyo kilala nyo sarili nyo? Taas ang kamay. Kilala nyo sarili nyo? Alam nyo kung ano yung mga bagay na, alam nyo ba kung ano mangyayari sa inyo bukas? Ako ayaw kong pagkatiwalain yung sarili ko, hindi ko kilala yung sarili ko. Maraming wickedness sa flesh. Ang sabi sa Bible, I know, sabi ni Apostle Paul, that is in me, which is the flesh. Ang sabi niya, there's nothing good. There's nothing good sa flesh na to. Lahat tayo may flesh, lahat tayo pwedeng gumawa ng kasalanan. Lahat tayo merong masamang pagnanasa. Lahat tayo, tingnan nyo to, no? Kahit anong gawin mo. Okay? Sino sa inyo hindi naiinggit? Taas ang kamay. Hindi naiinggit. Hindi ka naiinggit? Walang inggit sa heart mo? Meron at merong inggit eh. Di ba kung minsan, sana all. No, nakakita ka ng may halo-halo, sana all. Di ba? Nakakita ka ng ang init-init, tapos may nakita kang may ice cream, sana all. Di ba inggit ka agad yun? Amen? Okay, nakita mo yung may honor, may medal, sana ako din. Okay lang kung meron kayong pero natural sa atin na may inggit. May nakita ka magandang sapatos, kailan kaya ako makakabili ng sapatos na katulad niyan? May nakita kang isang bagay sa isang kaklase mo, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan?
Palaging ganun ang nasa ano natin. Why? Meron tayong inggit. Okay? Sino sa inyo hindi kayo nag-isip ng masama kahit kanino? Meron ba? Okay? Sino sa inyo nasabi na itong salita na to? Sana mamatay na itong tao na to. May mga nasabi na tayong gano'n, no? May narinig ako one time, pinalo ng magulang. Sana mamatay na itong nanay ko na to eh. Dahil sa palo lang ha. Imagine, hindi niya alam yung request niya. Tinalo siya ng magulang niya. Ang prayer niya palagi, sana mamatay na. Pag namatay yung magulang niya, wala na magpapakain sa kanya, mas matindi yung mararanasan niya. May mga mali tayong pagnanasa. Okay? Kalalakihan. Sino sa inyo hindi kayo nagkaroon ng pagnanasa sa babae? Kaya ladies, pakiusap namin ladies sa church, dapat modest, amen? Kasi kahit anong gawin natin, ladies, aminin din natin to, no? Wala din ba kayong pagnanasa sa lalaki? Lahat tayo merong physical desire. Nakuha nyo? Na nagkakaroon tayo ng maling tingin. Why? Meron tayong blush. Now, kung hindi natin babantayan yung sarili natin, akala nyo simple lang. Holding Bradley ka rito. Kunwari babae sa Iran. Charot. Sasabihin mo, kahit na ito lang. Ganun. Sa tingin mo, walang nararamdaman. Uy, brad, wag ka na. No? Di ba? Akala mo yun lang, gano'n lang? Kahit na ganyan. Alam nyo, kahit na nadikitan mo lang yung crush mo, nadikitan mo lang, uy, nadikitan ko siya. Kita? Di ba kayo gano'n? Sometimes parang parang nakita mo yung ininuman niyang baso. Sana mainuman ka yan, no? Grabe naman yun, ano? Pero sabihin ko sa inyo, Brad, thank you, Brad. Baka kung ano pa illustration may ano eh. Lahat tayo may tendency. Kung hindi ka magpipray, kung every time hindi mo sasabihin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo tong bagay na to. Lord, tanggalin mo to. Lord, I pray na I surrender every wrong thoughts. Bakit ayaw namin ng Mobile Legend, ng mga computer games? Pastor, killjoy naman kayo. Kasi pornographic na ang mga games. Aminin nyo yan. Hindi na maganda yung itsura ng... Nakakita na kayo naglalaro na pangit yung mga karakter? Pangit ba yung mga karakter? Di ba karamihan may itsura? Ano pa? Karamihan halos naked? Pitted? Di ba? Kasi tinitira yung lust. Okay? Never mong sabihin kilala mo yung sarili mo. Merong isang very potential na Bible college, pinag-aral ni Pastor Toquero, very potential siya. Sa tingin ko, sa lahat sa kanila, isa siya sa magiging gagamitin ng Panginoon. Then one day, may nagligaw sa kanya. Loss. Isang loss. Pinakilala lang sa kanya ng isang staff worker din. Itong staff worker na to, hindi rin nag-iisip. At sabi ng babae na yun, sabi niya, Pastor, nung sinabi ko, sis, mag-ingat ka. Sabi niya, Pastor, hindi po mangyayari sa akin yan. Yan yung delikado dun sa may thinking mo that you are standing. Alam niyo nangyari? Later on, tinanan. Okay? Hindi ko alam, Pastor Jun, alam mo pa itong nangyari na to sa church. Iba merong isang 3 Bible college ito. 3. Yung lalaki, hindi naman ganun kagwapuhan. Napakapayat, pero nabuntis niya ang 2 Bible college. Assistant pastor pa lang ako that time. Isang batch siya na halos ang daming casualty. Isang batch.
wag niyong sabihin na pwede na hindi mangyayari sa inyo yon. Matatalino, maayos na, dissenting babae itong mga to, pero pagdating sa emosyon, bumigay. Ang sabi nga namin, pambihira naman, hindi naman kayo nag-isip, dalawa pa kayo. Amen? Pwedeng mangyari sa inyo yan. Huwag niyong pairalin to. Pairalin niyo to. Pag-isipan nyo, Lord, hindi mo to kalooban. Bata pa ako. Lord, hindi mo to kalooban. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral ko. Lord, hindi mo kalooban to dahil lost ito. Lord, I want to be nasa sa center ng perfect will mo. And yung time na yun na darating, sabi ko nga one time, halimbawa, no, ito, ang sabi niya, nag-pray siya. Tapos, gusto niya makita yung perfect God's will niya. Pero ang ginawa niya ganito, hindi niya binantayan yung sarili niya. Later on, nagkaroon siya ng relationship, mayroon siya nagalaw. Anong tendency? Mamimili siya dahil nagalaw niya, pakakasalan niya. Paano pag dumating yung right time na pinakita ng Panginoon yung perfect will? Kahit anong gawin niya, hindi niya na siya pwede dahil nasira niya na yung buhay niya. Pwede mong ma-miss ang perfect will. Thank you. Pwede mong ma-miss. Ang mapupunta sa iyo, permissive will. Do not miss the perfect will of God. Amen? Amen? Mag-ingat ka. Pag-pray mo, Lord, alam ko hindi ko kilala yung sarili ko. Maraming mga bagay na hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa akin. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon, John chapter 15. Okay pa ba kayo? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except ye abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Yan yung pinaka-team natin. Hindi mo kaya talaga kung hindi ka nakadikit sa Panginoon. At ang sabi nga niya sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. Alam nyo, isang kailangan natin gawin, Lord, alam ko hindi ko kaya mag-isa. Aminin mo sa sarili mo, Lord, hindi ko kayang mag-isa. Gusto kong kasama kita. I want to abide in you. I want to pray for spiritual strength. Pag-pray mo, isang bagay na pag-pray natin. Ngayon, Lord, give me spiritual strength to resist temptation. Lord, bigyan mo ako ng boldness to say no to temptation. Amen? Amen? Pag-pray mo yan. Pastor, kaya ko ba yun? Yes, I can do, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ipag-pray mo, Lord, strengthen mo ko, Panginoon. Strengthen mo ko na yung magmula ngayon, ayusin ko yung buhay ko. I will set no wicked thing before my eyes. Lahat ng mga mobile games na to na nakakasira sa akin, lahat ng mga witchcraft, lahat ng mga pornographic pictures o anything na nakakasira sa akin, nababagsak ako, mga kaibigan ko na masamang impluensya, iiwasan ko sila, Panginoon. Bigyan mo ko ng strength to choose for what is right. Amen? Pag-pray mo yan. Alam nyo ba na, pag nag-pray lang kayo, isang gusto kong bagay na gusto kong ilagay sa isipan nyo to, no? Pag nag-pray kayo sa Panginoon at connected kayo sa Panginoon, marami kayong bagay na magagawa na hindi nyo kayang gawin before. May magagawa kayo na hindi kayang gawin ng iba because nasa sa inyo ang Panginoon. I can do all things. Pwede ka mag-pray ng wisdom na magiging wise ka kaysa sa mga ibang tao. Si Daniel, Azariah, Mishael, saka si Hananiah, no? Yung apat na yan. Bagamat sila ay mga captive, pero silang pinakamatalino. Bakit? Connected sila sa Panginoon. Kaya gusto niyo maging matalino? Diba sabi, if any man lack wisdom, let him ask of God. Pwede ka mag-pray. Alam niyo ba na pwedeng ngayon hindi ka, ang mga grade mo, 77, no? 78, puro ano. Pastor, lahat ng grade ko, line of 9. Halaga? 79, 69, no? Nasa dulo pala yung 9. Pero alam mo, pwede ka mag-pray.
Lord, gusto kong maging mataas yung grade ko ngayong year. Kakayanin mo yan. Sabi mo, Lord, tulungan mo ko maging magano ko sa assignment, tanggalin ko yung mga computer games, mag-concentrate sa pag-aaral ko, kaya mo yan. You can be like Jabez. Ano yung prayer ni Jabez? And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Sa verse 10, ito yung prayer niya, and Jabez called to God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed. Pwede ka mag-pray ng blessing sa Panginoon. Lord, galing lang ako sa simpleng pamilya, sa mahirap ng pamilya, pero kung gagamitin mo ako, walang imposible. Amen? Amen? Enlarge my cause. Sabi dito, that thou wouldest bless me indeed, enlarge my cause, and that thine hand might be with me. Lord, gusto kong makita yung kapangyarihan ng kamay mo sa akin. At ang prayer niya pa, that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Alam niyo yung prayer niya? Lord, huwag mo akong hayaan na gumawa ng kasalanan kasi anong nangyayari sa kasalanan? Di ba tayo din ang ginigrieve? Tayo rin ang kawawa. So pag-pray mo, Lord, I want to be like Jabez. And lastly, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Hindi mo pa alam kung anong pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon. It might be na nandito yung susunod na pastor ng Laloma Baptist Church. It might be na nandito ang one of the greatest missionary na susunod na tatawagin sa ibang bansa. Maaring nandito ang isa sa pinakamagaling na doktor na maglilingkod sa Panginoon. Pinakamagaling na engineer na maglilingkod sa Panginoon. Ano man ang profession mo. Ang pinakamaganda rito, i-ask mo sa Panginoon, Lord, gusto ko maging masaya sa buhay ko. Gusto ko ikaw yung mag-guide sa akin. Walang imposible sa Diyos. Kahit ano pwede mong hilingin, as long na nasa kalooban ng Diyos. Pwede ba tayo mag-pray ulit for the second time? This time, pakiluhod ulit tayo. Alam ko medyo mahaba itong na to, pero sana hindi lang kayo luluhod dito. Yung ginagawa natin ngayon, magbabasa ka ng Bible verse, i-claim mo yung isang promise, then magpipray ka. At ngayon naman magpipray ka, Lord, kanina nagpray tayo to thank Him para magkaroon tayo ng satisfied life. This time magpipray naman tayo para magkaroon tayo ng strength. Lord, hindi ko kilala yung sarili ko. Alam ko na maraming wicked things in my life. Alam ko na pwede akong bumagsak anytime. Okay? Yung mga wrong relationship, kahit na pumasok kayo sa relationship, sabihin ko sa inyo to, kahit meron na kayong boyfriend, girlfriend na someday kapag kayo nandun kayo sa right age, at the right age, kahit na someday maging engaged kayo, kahit engaged na kayo someday, ingatan nyo pa rin yung purity. Maganda pa rin yung haharap kayo sa altar na kayo ay pure. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko na by your grace, haharap ako sa altar ng pure. By your grace, tanggalin ko yung mga negative things, mga things na kailangan ko nang tanggalin sa buhay ko because nakakasama ito sa akin. By your grace, Panginoon, strengthen mo ako na magkaroon ako ng power or ng boldness to say no to sin. Sabihin ko yung no sa mga kaibigan ko na mali ang mga impluwensya. Bigyan mo ako ng strength to do what is right. Bigyan mo ako ng strength na gumawa ng mga decision na tama. Kaya pag-pray mo yan. Mag-pray ka ng isang bagay na na hindi mo kayang gawin kung wala ang Panginoon. Sabihin ko sa inyo to, kung ang family nyo hindi maganda yung background, kumaaring sira yung relationship ng parents, pero sabihin mo sa Panginoon, Lord, sa sarili mo, Lord, someday, gusto ko ayusin ko yung testimony ko. Magpipray ako ng maayos na family someday, ayusin ko yung buhay ko. Hindi ako papasok sa relationship hanggat hindi nasa tamang edad. Hindi ako papasok ng relationship na hindi ako prepared. Gusto ko, Panginoon, someday, yung maging mature ako. Mag-mature ako. Tapusin ko yung pag-aaral ko. Maging help ako sa aming bahay. Maging help ako sa aming church. Pag-pray mo. Yung magagandang bagay na i-desire mo. Ipag-pray mo yan. Okay?
Sige, so habang nagpipray kayo, ako ay magpipray din. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binibigay niyo po, Panginoon, sa amin na pangako that you will strengthen us para gawin namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Lord God, alam namin na maraming bagay sa buhay namin ang hindi po maganda. Nandyan ang power of the flesh, but I pray, Panginoon, na tulungan niyo kami, Panginoon, na matanggal yung fleshly things na ito, Panginoon. Yung mga things na dinidesire ng flesh. Alam namin na every day we need to decide to walk in the Spirit. Every day we need to decide to mortify or to destroy, Panginoon, yung lust of the flesh. Tulungan niyo kami, Panginoon, to surrender every lust na ito, Panginoon, na nararanasan namin through the flesh. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. At dalahin ko po, Panginoon, katulad ng inyong pangako sa John chapter 10 verse 10, we know na si Satan gusto lang kami destroy, but kayo po, Panginoon, you want us to be blessed. You want us to give that life na hindi lang po yung eternal life, but even the abundant, satisfied, God-glorifying life na pwede po namin ma-experience habang nandito kami sa lupa. Pray, Panginoon, na i-bless po ang bawat mga young people na naririto and even sa aming mga adult. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to have a strengthened life na may kakayanan magsabi ng no sa kasalanan. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? And lastly, okay pa ba? Lastly, pray to be sanctified. So ano yung una? Pray to be satisfied. Second, pray to be strengthened. Third is pray to be sanctified. John chapter 17 verse 19. And for their sake, sabi ng Panginoon, for their sake, I sanctify myself. Kita niyo yung sinabi ng Panginoon? Para sa atin, dahil sa atin, okay, sabi ng Panginoon, I sanctify myself, that they also might be sanctified through thy truth. Okay, so sabi ng Panginoon, siya mismo sinangtipay niya yung sarili niya. Alam yung ginawa ng Panginoon? Merong ginawa ang Panginoon na isang bagay na para lang iparamdam sa atin na kaya natin. Tingnan yung ginawa niya. Nilisan niya yung langit, Philippians chapter 2. He became like us. He lived like us. Anong ginawa niya? Tinanggal niya yung kanyang, hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos. Experience how to be hungered, experience how to thirst, experience to live like a normal person, na hindi nga siya pinanganak sa magandang place. Pinanganak siya sa pinakasimple. Nakaramihan sa atin mas mapalad pa dahil tayo pinanganak sa ospital. Hindi ako pinanganak sa ospital, pinanganak ako sa bahay. Through the help ng isang midwife. Okay? But I thank God may midwife. Nung pinanganak ang Panginoon, walang midwife, walang nurse. Walang katuwang si Joseph. Si Joseph lang sa si Mary, ang tao that time na pinanganak ang Panginoon. Wala siyang unan katulad mo. Namuhay siya in a simplest life. Pero isang bagay, kaya siya nagkatawang tao, isang purpose, para ipatunayan sa atin na kahit siya ay tao, pwede siyang mamuhay ng merong kabanalan. Kaya sinabi, I sanctified myself. For their sake, I sanctified myself. Sa tingin niyo, walang temptation. Ang sabi sa Bible, lahat ng temptation, dinaanan din ng Panginoon, pero hindi siya na-tempt. Amen? Isang bagay na gusto ng Panginoon ipakita, na tayo din, pwede nating i-sanctify yung sarili natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ito yung goal ng Panginoon. Basahin nga natin ng sabay-sabay. And the very God of peace sanctify you wholly. I pray that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Anong gustong i-preserve ng Panginoon? Gustong i-preserve ng Panginoon yung spirit mo, gustong i-preserve ng Panginoon yung soul mo, gustong i-preserve ng Panginoon yung body mo. Kabuuan. At gusto niya i-preserve yan blameless unto His coming. Okay? Gusto ng Panginoon na i-preserve tayo. Alam nyo, kailangan natin ipag-pray, Lord, tulungan mo kong i-preserve ko yung sarili ko. Partnership ito. Paano ito yung partnership? You need to connect yourself sa prayer. Parang Panginoon, habang nagpipray ka, ang Panginoon kumikilos, pero dahil ikaw ay nagpipray, i-desire mo rin na maging sanctified, magkaroon ka ng sanctified life. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21. If any man therefore purge himself from this. Tinutukoy niya yung this, no?
May mga bagay akong sasabihin ng mga bagay na dapat natin sanctify. He shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, prepared for every good work. Para gamitin tayo ng Panginoon, ito yung mga bagay na kailangan natin Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Pag-pray natin to. Hindi na ako magtatagal. Dito na ako Pag-pray natin to walk in the Spirit at para hindi natin mapulpil itong mga to. Ano yung works of the flesh? Ano yung work of the flesh? Tingnan nyo kagad. Anong unang bumungad yung this na tinutukoy niya? Adultery, fornication. Listen. Lahat tayo pwede magkasala ng adultery and fornication. Pastor, kahit na sa isip, pwede ka magkasala. Halimbawa, meron ka tinitigan na isang tao, pinagnasaan mo siya, nag-imagine ka sa kanya, you committed already fornication or adultery. Nakuha niyo? Sa isip pa lang yan Alam niyo ang battle ganito. Sa isip pa lang, isusurrender mo na sa Panginoon. Lord, may napanood ako na hindi matanggal sa isipan ko, isurrender mo yan. Every time na maalala mo, isurrender mo yan. At huwag ka nang iisip pa ng ganyan, huwag ka nang manunod pa, why? Kasi pwedeng maulit-ulit yan sa isipan mo. Adultery and fornication, uncleanness, lasciviousness, pari-parehas yan. Alam niyo yung uncleanness, lasciviousness, yung pita ng laman? Ang sagwa ng word dyan sa lasciviousness sa Tagalog, kalibugan. Okay? Uncleanness, yung mga kaisipan. Alam niyo sa Bible, lahat na ng kalokohan ng tao nakasulat sa Bible. Okay? Tingnan niyo ang first, Romans chapter 1. Romans chapter 1. Brett, pakiano nga lang yung Romans chapter 1. Akala nyo noon, ito yung reason bakit sinunog ng Panginoon o ginudge ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah. Ayaw man nating banggitin ito, pero ito yung term ng Panginoon Ang term ng Panginoon sa yung mga third sex, homosexual, alam nyo kung anong term ng Panginoon? Term sa Bible, sodomy. Okay? Sodomites, no? Sodomy, no? Ay. Sodomy. Kasi Sodom and Gomorrah. Tapos pag inano mo, sodomy, no? Napakadumi. Romans chapter 1, tingnan niyo yung sinabi dito. Akala nyo, sometimes, inaano kami ng mga pastors na killjoy, hindi nyo kami naintindihan, pero sabi dito, tingnan niyo yung sinabi dyan sa may Romans chapter 1 verse 26. For this cause, God gave them up unto vile affection. Yung bang sumurrender ng Panginoon, sige, bahala na kayo. Ayaw nyo magpapigil Ano yung vile affection na yung maling pagtingin, maling pag-ibig, no? For even the woman did change the natural use, that which is against nature. Ang babae, pinalitan na nila yung yung natural use nila. Ang babae ay nilikha para sa lalaki. Okay? At tingnan nyo rin sa verse 27. And likewise also the men leaving the natural use of the woman. Nangyayari ba yan? Ang tagal nang sinulat yan sa Bible. Iniwan na nila yung use ng woman. Burn their lust one toward another. Men with men. Yung mga artista, alam nyo naman may mga bakla doon tapos ang karelasyon, lalaki. Sila yung tinutukoy dyan, men with men. Sabi ko, lahat na ng kalokohan ng nasa sabi rin sa Bible, may mga tao na nakipagtalik sa hayop. Anong bagay na nasa isip nila? Kasi galing sila sa unggoy. Hayop din sila Ikaw ba galing sa unggoy? Hayop ka rin ba? Hindi tayo hayop. Nilikha tayo ng Diyos na mas mataas sa hayop. Sometimes mas hayop pa yung tao Sabi ko nga, yung lalaking aso hindi papayag, naliligawan siya ng lalaking aso, pero ang lalaking tao, grabe, papayag. Right? Sabihin ko sa inyo to
ang isang lalaki na pumatol sa bakla, bakla din. Ulitin ko ang isang lalaki na pumatol sa lalaki, bakla din. Kasi bilang lalaki, ayokong katabi ang lalaki. Amen? Nakakaasiwa sa akin bilang lalaki. Pero kung hindi ka naasiwa, something wrong. Ang isang babae na may gusto sa isang babae, ang tomboy na may gusto rin sa babae, tomboy din yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng gusto sa kapwa mo, babae. At anong worse, maraming mga sakit. Alam niyo mga sakit na AIDS, dulot ng mga tao na nagkakaroon ng affair sa hayop at lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan yung mga things na kailangan natin tanggalin. Now, alam niyo isang bagay? Hindi niyo naman iisipin yung bagay na yan kung hindi kayo nanonood. Alam niyo kung bakit yung last nandyan? Kasi nanonood. Tanggalin mo yung pinapanood mo. Hindi mo iisipin yan. Kung anong pinapasok mo sa mata mo, yun ang nag-ano sa mind. Huwag niyong hintayin na bulaging kayo ng Panginoon para tigilan ng pornographic pictures. Amen? Amen? Pag-pray mo, Lord, tanggalin mo to. Tanggalin mo to. Alam nyo, may mga iba sa inyo, baka hindi kayo binibigyan ng lifetime partner kasi hanggang ngayon, hindi mo pa nasisettle yan sa Panginoon eh. Amen? Dapat isettle mo yan. Okay? Balikan natin Galatians. Anong sabi niya? Idolatry, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Then verse 20, ang sabi sa verse 20, pati yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, at yung pag-idol. Sino sa inyo may idol? Meron kayong ginagaya, idolatry yun. Okay? Witchcraft. Nakita niyo sa mga games ngayon, paano nagkakaroon ng witchcraft sa game? Di ba may powers? Witchcraft yun. Okay? Hatred, variance, simulation, wrath, strife, sedition, heresies. Yung mga away na yan, yung mga bagay na pagkakaingit, lahat ng mga bagay na yan, nandyan yan sa flesh. At ano yung kailangan mong gawin? Kailangan mong isurrender yan sa Panginoon. Kailangan mong sabi nga, if any man purge himself from this, doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ano ibig sabihin ng purge? Purga, no? Tanggalin mo. Ipag-pray mo, Lord, ayokong magawa itong mga bagay na to. Then anong lalabas kapag nag-walk tayo sa Spirit? Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Okay? Marami pang mga nakasulat. But 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us, there is no law. Lumalabas yung fruit of the Holy Spirit once na sinurrender mo na yung mga nais ng laman. Amen? Okay, so, sino sa inyo kanina, tinanong ko, kilala nyo ba yung sarili nyo? Hindi? Okay? Marami bang kabulukan sa isipan na to? Amen? Marami bang mga bagay na kailangan tanggalin sa buhay natin? Then, lastly, pray tayo. Balik ulit kayo sa Lord ulit tayo. Lord, at pag-pray mo, Lord, I will surrender everything na marumi, masama sa buhay ko. Hindi ko na ihahayaan na maisip ito. Lord, hindi ako manunood. Hindi ko ipipid yung sarili ko ng mga bagay na malalaswa. Lord, every time na may isip ko na gawin at ibalik yung mga bagay na ginagawa ko, Lord, pag-pray mo, Lord, paluin mo ko. Lord, i-correct mo ko kagad. At if you are serious enough, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung may mga bagay na kailangan, ginawa nila ito sa Book of Acts, lahat ng mga gamit nila sa sorcery, lahat ng gamit nila sa kasalanan, anong ginawa nila? Sinunog nila. Okay? Pag-uwi mo sa bahay, may mga bagay ka pa na malalaswa na picture, mga bagay na kailangan mo sunugin mo na. Okay? May mga bagay na dapat tanggalin sa cellphone, uninstall na yan, at ilagay mo sa sarili mo, Lord, ayoko nang i-install uli ito.
Everything na may kinalaman sa kasalanan at pita ng laman, you need to surrender it to the Lord. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong bigyan mo ko ng tamang pag-iisip. Gusto kong lumabas yung fruit of the Holy Spirit. Lalabas yung love, yung joy, peace, long-suffering, meekness. Lalabas yung mga things na nais ng Holy Spirit sa iyo. Once na naging pure yung thoughts mo. Ipag-pray mo, Lord, tanggalin mo yung mga things na alam ko yung mahirap na ma-erase yan sa isipan mo, pero Lord, bigyan mo kong strength, nakalimutan ko ito. Na magtuna ako sa mga bagay na tama. That's why you need to read your Bible. Para yung mata mo, nakikita yung salita ng Diyos. That's why you need to memorize the Word of God. Para yung isip mong minimemorize, minimeditate is the Word of God. You need to pray. That's yung pinang reason bakit kailangan natin mag-pray, kasi kailangan natin ng strength sa Panginoon. So I pray na meron kang mga sinurrender ngayon. Huwag mo nang babalikan. So tayo manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Lord God, Thou knowest, Panginoon, ang every side sa heart namin and mind. Everything, Panginoon, na naglalaro sa aming mga isipan. Alam niyo po, Panginoon, ang mga bagay na nagpapabagsak sa amin. Lord, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong salita, ng inyong banal na Espiritu. Paluin niyo po kami, Panginoon, to be partakers of your holiness. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maituwid kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga tao na gagabay sa amin para matuwid kami, Panginoon, at mapaalalahanan kami, Panginoon. And Lord God, kung meron po kaming mga nagawang mga bagay na pagkakasala, Lord God, pinagsisisihan namin ang lahat na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtagumpay. Alam namin, Panginoon, ang diablo, marami siyang patibong, marami siyang mga bagay na gagawin para bumalik kami sa mga dati namin ginagawa. But Lord God, I pray na hindi na namin ito gagawin. I pray that we will walk in the Spirit, that we will purge ourselves, Panginoon, sa mga unclean thing na ito na kailangan namin i-surrender sa buhay namin. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa mga ginawang decision at mga bagay na pinag-pray. Kayo po ang malulahati at may taas. At dinadalayan ko po na kayo po, Panginoon, ng tunay na mag-work, Panginoon, sa kanilang mabuhay. Ito na po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.